So nakaalis na tayo sa Taikang. Transiting na tayo ngayon dito sa Yangtze River. Meron tayong 3 piloto on board. Meron yan sila dito, sobrang dami. Dami market sa barko. So makalabas tayo dito. Kalabas tayo ng CGK o Chanjanko Pilot Station. Mga simula dito mga siguro 7 to 8 hours pa bago makababa yung last pilot. So after 1 hour from now, ito sa may Baoshan, pa yan, since pilot pa yan sila, isang piloto aakyat tapos bababa tong 3. So yan, ito yung sitwasyon natin ngayon dito sa Yangtze River. Yan, hindi gaano maklaro yung mga ibang barko na nasa proa natin, sobrang dami yan kasi nga foggy. Ay, hindi na foggy, medyo hindi lang kagandahan yung visibility as you can see. Yan. Yan. Lahat yan tumatakbo. Okay. So yan, ganun ang sitwasyon lagi dito sa Yangtze River. Pero siguro, as I said, na isa na siguro tong Yangtze River sa pinaka busiest na ilog sa buong mundo. Sa na-experience ko lang sa na-experience ko, ito yung pinaka busy na ilog. Kasi nakapasok na ako ng Amazonas River, nakapasok na ako ng sa Buenos Aires, doon sa may Argentina na ilog, pati rin dito sa may sa Venezuela. Pero ito talaga yung masasabi ko dito sa Yangtze River na ito yung pinaka busy na ilog na na-experience ko. Hindi lang mga barko na malalaki nandito, maliliit, fishing boat. Wala na. Kaya minsan magka-meow talaga dito yung magka-bulbul yung mga barko dito. At saka hindi talaga, we cannot afford na magkaroon tayo ng engine failure. Kasi last time nagkaroon ako na experience ko na rito sa Yangtze River, nagkaroon ng engine failure yung barko na sinakyan ko. Kapitan ako nung time na yun, last 2 years ago. Sabi ko na buti na lang na nagkakataon na bago tumirik yung makina ay malapit na kami sa may anchorage area, doon sa may pero hindi talaga yun ang designated na anchorage area para sa amin, kasi nga nagta-transit kami. Lang yun, emergency anchorage. Tama-tama lang talaga na dumating kami sa anchorage area. Wala nang speed, na zero talaga yung speed. Pero nagtawag kagad yung piloto ng tugboat. Kasi dito once na bumalagbag ka dito sa river na to, lahat yan apektado. Medyo malawak-lawak naman siya, pero talaga hindi talaga pwede na tumirik tayo dito. Okay, so kaya yung mga engineers natin is sila, todo monitor lang yan sila lagi sa mga machineries nila, lalong-lalo na sa mga yung sa cooling filters natin o yung sa mga filter natin. Kasi nga dito, lalo na yung fishing season, ang daming isda na pumapasok sa sitches natin, so kaya binabantayan nila lagi, kasi yun ang isa sa problema. Nung nakaraan naman sa amin, sa experience ko, lang yun, nag-leaking kasi yung exhaust valve number 6 noon, kaya hindi talaga maagapan. Kailangan talaga agang kuray, kasi kailangan ng oras yun nagpapalit sila ng exhaust valve about 5 hours na estimated, inabot pa sila ng 8 hours kasi nga may mga ibang problema pa na kailangan titignan. So ganun lang yun guys. So right, so far ngayon everything is okay naman. Yeah. Tayo maging relax and focus. Okay, so yun lang guys for today, and stay tuned dito sa ating Facebook page. Thank you very much for watching all the time and for your support. And malapit ng Christmas. Merry Christmas in advance.